Nakatikim ka na ba ng ganitong klaseng pagkain? Sa amin sa Masbate tinatawag itong suso na may gata. At ito meron ako dito ng suso. Tinanggalan na ito ng dulo. China-chop-chop lang yan. Hinugasan ng maraming beses hanggang sa makita mo malinaw at malinis na ang tubig. At nag-chop naman ako ng ginger, ng garlic, at ng onion. At meron din tayo ng siling panigang at ng hinimay na malunggay. At magpapainit tayo ng kawali. Once na mainit na, naglagay ako dyan ng oil. At ginisa ko na yung ating ginger. Inuuna ko parati yung ginger kasi gusto ko na aamoy ko yung aroma ng ginger. At mag-mix na ako ng ating garlic. Igigisa-gisa ko ulit yan ng mga ilang minuto hanggang sa maamoy ko na rin ulit yung aroma ng ating garlic. At kapag ka okay na, ininix ko na ulit dyan yung ating onion. At yung onion naman natin ay gigisa-gisa lang natin hanggang sa mag-translucent dyan. At titimplahan lang natin yan ng salt at ng black pepper. So ginagawa ko to para by layer nagkakalasa na yung ating mga pinanggisa. Kayo ba, ganitong procedure din pa kayo nagluluto? Paki-comment mo na lang dyan sa baba. At kapag nasangkot siya na lahat, i-add ko na yung ating suso o yung snail. Ilalagay ko lang yan lahat at hahalo-haluin natin. Madali lang itong maluto, guys. Sa inyong lugar ba, anong tawag sa inyo ang klase ng snail na ito? At papaano ba kayo nagluluto nito? Paki-comment na lang dyan sa baba para lahat tayo alam natin. Sa amin sa Masbate, masarap ito. Nakukuha lang namin ito sa tinatawag namin na katunggan. May mga katunggan. Yung may mga mad. Pero meron ding nagbibinta sa amin yan. 25 pesos per kilo. Kaya, nung umuwi ako at nakakita ko ng ganyan, nag-crave talaga ako. Sabi ko, itatry ko ulit kasi nene pa ako noon nung nakakain ako niyan. Siguro mga nasa teenager pa lang ako noon. Kaya nag-try talaga ako gawin ko, sabi ko, at isi-share ko rin sa inyo kung paano ko ito niluto. So, ganyan lang, hinahalo-halo lang yan para ma-mix lahat at even yung pagkakaluto. So, saglit lang yan. Tapos, naglagay na ako dyan ng gata. Isang kukumama pala yung nilagay ko dyan. Hindi ko muna nilahat yung ating kukumama. Isang pack na kukumama. Kasi sabi ko, ang plano ko sana ay lalagyan ko pa siya ng another kakang gata. Pero sabi ko ulit, isasabay-sabay ko na ito lahat. Kasi masarap yung sabaw lang nito. So, lalabas yung lasa ng ating suso. At pag isabaw mo sa kanin yung kanyang sauce, ang sarap, sinasabi ko sa inyo. Kaya itry nyo rin to. At pag nakulo na yan, maglalagay na tayo ng ating gulay. So ayan, pakukuluin lang natin yan. Takpan muna natin ng ilang sandali. At pagka nakulo na siya, siguro mga 5 minutes, ilalagay na natin yung ating malunggay. So dito hindi ko na napakita kung paano ko nilagay. Pero winash ko muna yan at naglagay na rin ako ng 2 siling panigang. Itong siling panigang kasi, kung gusto mo yan durugin at para meron ng medyo maanghang, pwede mong durugin yan. At nagbibigay din yan ng added flavor sa ating niluluto. So halos okay na yan. At once na okay na, ay pwede ka nang mag-serve. At kung nanonood ka pa rin sa video ko na to hanggang ngayon, paki-comment na lang kung saan ka nanonood para may shoutout kita at mapasalamatan sa aking mga next video. So ito, halos okay na talaga ito. At pinahalo-halo ko lang yan para lahat ay pantay yung pagkakaluto. So ayan guys, meron na tayong suso na may gata. Hanggang dito na lang tayo. Bye!